Welcome back to Icruz TV, Algebra on the Go. Ang topic po natin for today is operations on sets, intersection of sets, grade 7 math. So, paano nga ba hanapin ang intersection of sets? So, dito po natin malalaman sa ating given na dalawang examples. So, example number 1, given. So, we have set A and set B. So, set A is equals to 1, 3, 5, 7, and 9. So, set B is equals to 5, 10, 15, 20, and 25. Then, required A intersection B. Okay, so kung mapapansin nyo po, yung symbol ng intersection, binaliktad po, no, yung union. Okay, so pag ginanyan nyo po yan, binaliktad nyo po ito, magiging union po yan, no? So, pag binaliktad nyo po itong union o ni-reverse nyo po, magiging intersection naman po. Okay? So, burahin na po natin ito. Okay. Then, balik po tayo, no? So, required po natin is A intersection B. Then, ganito po ang gagawin natin. No? I-check po natin yung elements ng A o set A dito po sa elements ng set B. So, kung ano po yung magkapareho, yun po ang magiging bilang ng intersection. Okay, so start po tayo sa 1. 1, meron po bang kapareho sa elements ng set B? Wala. 3, wala. Then 5, meron. Ito po. Then 7, wala po. Then 9, wala. So, meron po lang tayong isang magkapareho na element. So, ito po ang kukunin natin. O ito lang ang kukunin natin. Then, solution. So, A intersection B is equals to, okay. So, dalawang 5 po ito, no? So, isa lang po ang kukunin nating 5. Wala po itong repetition. Then, may order din po ito, no? Yung tinatawag na arranging. So, mag-i-start po ito sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Yun po yung tinatawag na ascending order. Pero dahil isa lang po ang magkapareho na element dito, so, hindi na po natin, no, i-apply yung order na tinatawag. Then, A intersection B is equals to 5 lang po, no? Ang magkapareho. So, the answer is 5. Okay? So, A intersection B is equals to 5. Then, example number 2. Given, set C is equals to 2, 6, 10, 14, and 20. So, set D is equals to 10, 20, 30, 40, and 50. Then, required C intersection D. Okay, so hanapin po natin dito sa dalawang given na dalawang set. Yun pong magkapareho na element or elements. Then, check po natin. Start po tayo dito sa set C. No? Kung may magkapareho po dito sa set D. Then, 2. Check po natin. Wala. 6, wala po. 10, meron po. Okay? So, 14, wala. Then, 20, meron po. Okay? So, meron po tayong dalawang pareho na elements dito. 10 and 20. Okay? Then, solution. C intersection D is equals to, okay, so i-apply po natin, no, yung tinatawag po nating order or arranging, no, mag-i-start po sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Dahil yung 10 po ang pinakamababa, so yun po ang uunahin natin. Equals to 10, then followed by 20. So, C intersection D is equals to 10 and 20. So, ito na po ang ating sagot. So, ang tatandaan nyo lang po dito sa intersection of sets,
Okay. So, yun pong magkapareho na elements, no? Dun po sa given na dalawang sets. So, yun po ang tinatawag nating intersection. So, kung ilan po yan, so yan po ang magiging bilang ng hinahanap po natin dun po sa required, no? Kung ano pong intersection yon, kung ano pong sets. So, yun lang po ang ating tatandaan dito sa intersection of sets. So, marami pong salamat sa kanilang panonood. And don't forget to like and subscribe.